Ayan na. Eto na ang totoong rally mga kababayan. Ang totoong rally sa EDSA. Hindi yung kahapon mga kababayan na White Ribbon March ni Renato Babalo Reyes at mga makakaliwa. Ceremonial rally lang yung kahapon mga kababayan eh. Pakunwari lang na para may rally. Oh, yung rally ni Saba ng mga pari, mga patrimonyo. Pakunwari lang yun mga kababayan. Pero ngayon, binulaga mga kababayan. Ang gobyernong bangag ng flash rally. Madaling araw mga kababayan, nag-joint forces ang mga iglesia. At welcome din dito mga kababayan ang sino man, mga sambay ng Pilipino na sawang-sawa na sa korupsyon na ginagawa at panggigipit ng gobyernong ito. Naparalisa ang daloy ng trapiko ng EDSA mga kababayan nung madaling araw dahil sa dami ng dumagsa kahit tay umuulan. At ngayon, parami mga kababayan ang nagpunta sa EDSA. Malay natin, this is the beginning mga kababayan at eto na ang spark ng panibagong people power. Ayan bangag. Nagalit kasi ang INC mga kababayan dahil dito sa panggigipit ng gobyerno, hindi lang kay Senator Marcoleta kundi sa buong bansa at buong sambayan ng Pilipino. Thank you INC. Hindi lang si Senator Marcoleta ang pinaglalaban at pinag-uusapan dito mga kababayan, kundi ang ginagawa ng gobyernong bangag sa ating bansa mismo. Yung kanilang panawagang transparency and accountability, hindi pa rin natutupad mga kababayan. Panoorin niyo po Ayon sa National Capital Region Police Office, walang naipakitang permit ang mga leader ng grupo para Sige, taboy tulong niyo sa lahat. biglaang pagtitipon. Sa People aabot Power yan ng Monument milyon, mga na kababayan. nagbubuo ng matinding traffic sa Once na aabot yan ng milyon, wala nang makakadaan dyan sa EDSA. Paralisa ang Maynila mga kababayan. Metro Manila. Nagkagit-gitan at nagkatulakan pa ang mga pulis at mga rallyista. Balita natin Sige. ni EJ Gomez. Kung hindi tayo tutulungan ng mga mga kababayan, itong ating simbahan na Katoliko, na dati-rati sila nang nanguna laban sa mga Marcos, dito tayo sasandal sa mga INC, kapatid nating mga INC mga kababayan, na hindi na maleta. Kasi yung ating ilang mga pari mga kababayan na mahilig pa sa mga kantot gaming na yan o mga obispomonyo, na maleta na Hile-hilera ng mga sasakyan, kabilang mga private vehicles at mga bus ang sumakop sa kahabaan ng White Plains Avenue. Sakay ng mga ito ang mga nagtitipon-tipon dito. Ayan, hindi talaga natiktikan ng mga bangag mga kababayan. At ngayon, cancel lahat ng trabaho ni Bangag daw. Trabaho na bigay-bigay ng ayuda dahil tinutukan daw niya mga kababayan ang rally sa EDSA. Mula pasado Sabi ni alas 4 Bangag, kanina, humarang at pumarada sa kalsada ang mga bus dahilan para hindi na madaanan ng mga motorista ang White Plains Avenue. Ilan sa mga narito ay nakasuot ng puting t-shirt. Hindi lang INC ang welcome dito mga kababayan kundi lahat ng Pilipinong sukang-suka na sa bangag na administrasyon. Na may nakasulat na mga salitang transparency at accountability. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, ang grupo ay mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Wala pong prior coordination and we believe... Talagang wala dahil harangin nyo ngayon mga kababayan, wala na silang magawa. Sa pakikipanayam natin kanina sa kanilang mga... Wala kayo, palapit na yung palapit sa Malacanang. Patay po sa pakikipag-ugnayan natin sa kanila, wala pong definite na oras kung hanggang kailan po sila dito. Nakabantay Oras, hindi yan oras. Araw yan hanggat hindi aayos si Bangag sa kanyang mga pinagagawa. naman ng PNP personnel sa Umayos People ka, Power Bangag. Monument. We will observe maximum tolerance and at the same time, respeto po sa Respeto nyo ba ang taong bayan ng nakawan ng maleta? human rights ng bawat kasapi po dito sa pagtitipon mo nito. Hoy, mayroon na kayong dinampot Matanda mga kababayan, talagang tunelyuhan. Sa mga INC po ay nananawagan po tayo na panatilihin po ang disiplina sa kanilang hanay at sumunod po sa alituntunin at batas. Mag-aalas 5:30 kanina. Umulan pa yan Umulan pa yan Nagpulasan ng mga taong nagtitipon. Ilan sa kanila sumilong sa gilid at sa ilalim ng mga puno. Ang iba naman sumakay sa kanilang mga service bus. Nagkabuhol-buhol din ang traffic papuntang EDSA White Plains sa gitna Ayan. pa man din ng morning rush hour. Sige, bahala Isang na. lalaki ang itinabi at pinaupo sa gilid ng kalsada matapos mahimatay dahil nahirapang huminga.
Pinagtulungan siyang paypayan at painumin ng tubig ng mga rallyista. Wala yan, ano na yan, baka na hypoglycemia mga kababayan. O, medyo payat pa Mahimasmasan. naman. Pasado alas 8 ng umaga, Ay, dumami. nagkatensyon sa People Power Monument nang subukang lumabas ng dalawang service bus ng mga rallyista mula White Plains Avenue patungo sa EDSA. Nagkagit-gitan at tulakan ang mga rallyista at mga pulis. Sabi ng pulisya, may mga Oo. inaresto sila. May inaresto na, oh. Ito pong Eto, explanation ng pamunuan ng iglesia mga kababayan. pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Uy, INC, tuloy-tuloy na natin to. Hanggat umayos mga kababayan na, hindi natin sinasabing i-destabilized ha. Panawagan lang ng accountability, transparency, at good governance mga kababayan. Para hindi tayo ma-inciting to sedition. Pero go ahead. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Oh. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero kung magbe-bend ng law, dyan sila mga kababayan tutuloy. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Talaga. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking Sige, kantihin pandarambong niyo na si naganap Senator sa ating kasaysayan. Marcoleta. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. In-underestimate talaga nila si Senator Marcoleta, mga kababayan, ano? Sige. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, Akala nila, mga kababayan, dali-dali na nilang matitiri si Senator Marcoleta. Subukan nyo, mga bangag. Ito ang tuloy kapalit. niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ito, mga kababayan, hindi lang naman ito about kay Senator Marcoleta, kundi ang pinaglalaban ni Senator Marcoleta. Dahil si Senator Marcoleta ang isa sa mga natitirang nakikipaglaban para sa katotohanan, mga kababayan. Tapos, kanilang ikukulong. Diyos mio. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong Talaga. sa halip na ang mga na-expose. Talaga. Si Romualdez, mga kababayan, kahapon sa White Ribbon Rally ng mga babalo, walang mention ng Romualdez, mga kababayan. Ang bidang-bida pa nilang gustong ipakulong si Sara. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder. Na Plunder, isang walang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling Kung salita, tatatagalin yan, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Oh. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi Ngayon- naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation Tapos, mula lahat naman sila, mga kababayan, tumatanggap niyan. sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nakikipaglaban siya. Hindi ito about kay Senator Marcoleta alone, mga kababayan, kundi yung pinaglalaban ni Senator Marcoleta. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, And peace, ha? nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, Andyan pa rin. ay itong hindi INC. kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin
na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang Injustice. selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong Yang 'di ba, milyon-milyon yan sila mga kababayan kung pupunta yan sa EDSA. Kahit 3 araw, 'di ba? Nagawa nila ng 3 araw. Paralisado ang buong bansa mga kababayan. Hindi, Maynila lang pala. Oh, gagawin niya yan. Wala na. napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Unahin natin Samantala, dito tayo mga kababayan ha. Sa diskusyon na Doc Badoy at Kaer. itong nangyari sa pre-trial. Unahin natin itong nangyari sa pre-trial, which is bahagi na siya ng proseso sa pagpapa-start ng formal process sa impeachment court sa Senado. At dito sa pre-trial, mga kababayan, Ma'am Lorraine, ay pinresenta po ang mga list of evidence, mga materials na gagamitin, at pati na mga listahan ng mga testigo on both sides, no? Mula po sa prosecution, sa team po ng mga ipinadala ni Marcos at Romualdez na mga birador nila sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte, led by the Malita Gang, lalo na si Luistro, Malita Girl, Luistro at mga kagrupo niya, and then on the defense side. Ang isang malinaw dito, Ma'am Lorraine, at gusto kong kuhanan natin ng pananaw at mga diskusyon, itong pati na lang halos ang mga nangyari sa mga nakaraan sa buhay ni Vice President Sara Duterte kahit hindi pa siya impeachable official ay pinakialaman na rin, no, mga kababayan, at kinakaladkad na, kinakalkal, no, at mukhang ito ay pinayagan din dyan sa impeachment court ng Senado ang pagpapasabpina or ipapalista na testigo ang dating sheriff sa Davao City Court na nasuntok ni Vice President Sara Duterte dahil sa sobrang galit nung ito po ay nagpatupad ng demolition order na nagkagulo ang taong bayan sa Davao City matapos po na nakiusap si Vice President nung siya ay mayor pa noon na antayin ng ilang minuto dahil katatapos lang niyang manggaling doon sa isang flood survivors gathering ng relief mula sa Davao City government. Ma'am, your reaction on this, very ridiculous and yet abusado na mga paggamit ng kunwari testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Go ahead, Ma'am Lorraine. Dito makikita yung power ng mga Dutertes, no, ni Vice President. Mahirap na kalaban ang mga Duterte kasi hindi sila magnanakaw, hindi drug addict, hindi sinungaling. Sobrang totoo, 'di ba? Napakahusay ng mga public servants na kailangan mong mag-imbento para mapin mo sila. Tapos pag nag-imbento ka pa, kahit kung sino-sino pang kukunin mo, Ramil Madriaga, etc., buong makinarya ng gobyerno ginamit mo para wasakin ang isang tunay na lingkod bayan, hindi mo pa magawa. Paano napakahusay ng mga Duterte, napakahusay ng Vice President. Hindi katulad ni Bongbong Marcos, 'di ba? Konting scratch lang, krimen, high crimes ang ginagawa ni Bongbong Marcos. You only need to scratch the surface and you're going to come up with so much rot. 'Di ba? Anong mga kasalanan ni Bongbong Marcos? 'Di ba? Kailangan ba natin mag-imbento para wasakin yung hayop na yan, sasabihin mo lang ang totoo. 'Di ba? Kaso si Inday hindi ganoon eh. At yun yung power ng totoong na naglilingkod, no? Kasi walang maibabato sa'yo. So, kailangan mag-imbento. Can you imagine how ridiculous that is, no? I like it. I really like it, Eric, kasi nakakatawa eh. 'Di ba? Sobrang nakakatawa na ano yung susunod, 'di ba? Katulad sinasabi mo, grade 1 student. Naisip ko nga, baka pati yung librarian kasi hindi siya nagsoli ng ng libro niya nung grade 1 siya. Di patong-patong na yung fines, no? 'Di ba? Ang tagal na ng grade 1, di plunder na yon, di ba? May warrant of arrest na ng putang inang Melvin Matibag na yan, di ba?
Di ba? It's really, Eric, I read about it kasi it's called pathocracy. When you are ruled by leaders, they're not leaders, by men and women who have serious mental illnesses, so that they institute mental diseases na insanity, so that the whole country seems like an insane asylum. That you would send a subpoena for someone, diba? I mean, where do I even start? Right? Doesn't the Philippines feel like an insane asylum right now? Right? Yeah. At pinayagan mga kababayan, Ma'am Lorraine, in-include ito sa in-include siya sa list of witnesses na ipapatawag kay Sino pumayag, Eric? ang Senate Impeachment Court. You know why, yung Eric? parang Eric, go ahead, ma'am. You know why? Because andyan si what's her name? Si Marivic Garcia, yung asawa ni George Garcia. George Garcia. 'Di ba? Na magnanakaw din, maleta din 'yan, hayop na 'yan, 'di ba? Na ang sabi sa amin ng mga resources namin, yung Marivic na 'yan, mas ganid pa 'yan kay George Garcia. She's the third wife or something, no? So, pangatlo na yata sobrang ganid daw niyan. No, siya din yung nag-call ng quorum illegally, no, wala pang illegally, kahit 12 lang, dineklara niyang quorum. Siya. So, Imagine she allowed this, inallow nila ito, pinayagan nila. That's what I mean, Eric. Ito yung sinasabi ko, you institutionalize insanity. 'Di ba? Because you're led by a madman. Ang nandiyan ngayon sa Malacanang, may mental disorders 'yan, serious mental disorders. From my perspective as a doctor, I see it very clearly. And I don't think you need to be a doctor to see it, to see what he's done to our country. Kabaliwan talaga ito, Ma'am Lorraine, no? Eric, ako ako dyan sa sinasabi mo, kabaliwan talaga ito. Kaya kasi, Eric, tatanong kita, hindi ka doktor, ano nakikita mo? Ay, puro kabaliwan kasi only an insane government will allow yung lantarang pag-distort ng batas. Iniikutan mo ang batas pero normal lang. Basta para sa kalaban gamitin, okay lang yan. Di anong tawag doon? Kabaliwan talaga. For example, ngayon, Ma'am Lorraine, ang ipagpalagay natin na nagalit si Vice President Sara Duterte when she was still the mayor in Davao City. Pero ang pinag-uusapan po, mga kababayan, impeachment trial. The subject of the impeachment trial should be the articles of the impeachment related to the acts committed by Vice President when she is already an impeachable officer. Ibig sabihin po, kung ganito ang konsepto, yung binabanggit namin ni Ma'am Lorraine, ng Senado, ng Senate Impeachment Court, ng kanilang clerk of the Impeachment Court, natatanggapin nila ito, hindi wala na palang limit ito kahit hindi related sa acts that are subjected to impeachment offense proceedings, basta tungkol kay Vice President, sige, gamitin na natin. Hindi sabi namin ni Ma'am Lorraine, yung hindi niya pagsauli ng kanyang libro, nung grade 1 siya, hindi pwede rin palang gamitin yon ng graft and corrupt practices or plunder para gamitin din na ebidensya na noon pa ay hindi na mapagkatiwalaan si Vice President. Pwede ba yon? Yung pinitik niya yung tainga ng kanyang makulit na kaklase nung grade 3. Hindi physical injuries din ba yon? Nung grade 3 siya. Kasi lahat na lang, ma'am, gagamitin nila. Wala nang nakabatay sa batas at regulasyon na tama. Go ahead, ma'am. No, sa isang banda talagang katawa-tawa. Sobra nakakatawa, no? Hindi mo alam, nagulat nga ako na sinabi mo na tinanggap pala. Yeah, tanggap nila ito. Mag step 2 tayo, hindi na ito nakakatawa. Okay, kasi na-institutionalize na. Ibig sabihin may precedent na pwedeng ulitin ito kasi tinanggap 'di ba? So pag may susunod na kaso, may kaaway na naman si Bangag or kahit na hindi na siya yung presidente, kung sino man yan, they'll say, well, nung panahon ni Bangag, ito yung ginawa at tinanggap, di ba? Can you imagine that? So it says a president, so it weakens government kasi hindi na natin sinusunod ang batas. Ito yung lagi kong pinag-uusapan, no, na yung halimaw na gobyerno kasi nga napakapangyarihan ng gobyerno na ang kailangan ay rendahan siya
At yan ang saligang batas natin. Ang saligang batas, isinulat yan bilang proteksyon ng mga mamamayan sa isang abusadong gobyerno. Sisiguraduhin natin na nakatanikala ang halimaw na yan. Ganyan ang mga batas ng mga progresibo, nakatanikala ang mga halimaw na gobyerno. Kasi very powerful eh. Pero kapag ka tinanggal mo na ang mga batas, kapag ka tinanggal mo na ang saligang batas, ibig sabihin, yan na, sobra na tayong kakainin ng buhay ng halimaw na yan. Kasi wala na eh. There's nothing that comes between us and yung monster na yan. Libreng-libre na siyang abusuhin tayo. Yang kabangagan na yan. Ano tayo? Banana Republic? Ano bang ginagawa nitong adik na ito sa Pilipinas? Ang ina na, kagalit na talaga. Nabiro mo, yung kababuyan na nag-kidnap ka ng former president na hindi humaharap sa local courts. Ano ibig sabihin nun? Wala nang soberenya ang Pilipinas. Nakasama niya ngayon doon, ni PRRD ngayon, mga bansa, no, mga leaders ng mga bansa na patapon, no, mga African nations na halos walang-wala na. Ganun ba tayo? Doon niya tayo dinadala, yung adik na yan sa Malacanang. So yun ang nangyayari dito. Sa isang banda nakakatawa, pero sa isang banda magalit tayo dito. Hindi tayo papayag sa kababuyan niya. Okay. Yes. And because of that, ma'am, speaking sa kababuyan ng mga proseso sa batas, pagkilala sa saligang batas, itong si Ombudsman Boying Rimulya at si NBI Director Matibag, ginagamit na rin ni Marcos ng wala nang renda sa liig, sakmal ng sakmal sa karapatan ng mga mamamayan, lalo na sa mga political figures na sa tingin nila ay lulumpuin nila. Like ngayong araw, nagpalabas ng subpoena to explain at kinasuhan pala sa ombudsman si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla ng kasong obstruction of justice doon sa binanggit ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, na walang bisa, walang saysay, subject for validation pa yan in review ng Korte Suprema na ICC arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa, and yet ginagamit na siya as instrument para abusuhin ang constitutional process ng Ombudsman Authority. Right now, pinapasagot si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla. Ang pagkakaalam ko, Ma'am Lorena, i-check natin ito sa mga lawyers din, ay hindi po sakop ng otoridad ng ombudsman ang mga members ng Congress. Anong ibig sabihin nito? May direction ba na ipasuspend ni Boying Rimulya si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla for the next 60 days or 90 days, lalo na at pasimula na po ang impeachment trial? Ma'am Lorraine, this is something. Ngayon lang natin ito nakita that the ombudsman is so brazen and so very arrogant na ang Kongreso hindi niya nirerespeto. Even ang pag-suspend kay General Mau Aplaska was questionable because the accountability of the status of General Aplaska during that time as the Senate Sergeant at Arms was only to the Senate and to the Senate President, Ma'am Lorraine. Pero ang ombudsman pumasok po dito, mga kababayan, at sabi ko nga, tinanong ko ito sa kay General Garcia nung kag-guest natin siya dito, Ma'am Lorraine, wala ba pwedeng magrenda? Wala ba pwedeng maglatigo dito kay Boying Rimulya? Not even the Supreme Court? Alam mo, gray area pala yan, ma'am eh. Kasi dahil siya ay constitutional officer, impeachable official, hindi siya basta-basta pwede suwituhin ng Korte Suprema. So therefore, talagang calculated ni Marcos at ni Boying Rimulya kung bakit siya inilagay sa ombudsman. And this is now, sabi mo, ito na yung monster na estado. Wala nang nagre-renda, wala nang pwedeng mag-check sa kanila, at as long as kaya nilang igiit at ipilit ang kabaliwan, magiging normal sa kanila ang ganitong mga kalapastanganan, Ma'am Lorraine. Alam mo, Eric, no, mga kababayan, my thoughts on this, for a long time, what we heard was that Ferdinand Marcos Sr. was a genius. Ang talino niyan. But I never, even as a child, I never thought of him as intelligent. In fact, I thought he was stupid.
Because I thought, no, that I was only maybe 8 years old. I wrote an essay about it, and I said, why? How can he be intelligent if he had so much power, and then he turns around and he chooses to steal and destroy a nation? Right? How is that intelligent? Because napakadaling magwasak. Ang mahirap ay mag-rebuild at pagandahin ng isang bansa. At Exactly. yan ang nakita ko kay Rodrigo Roa Duterte. No, so if for me, can you stop these people? Can you stop them? Sabi mo, may gray area, di ba? So it will be up to Oo. them. It will be up to them. Hindi pa naman pwede basta-basta Yeah. i-rindahan ng Korte Suprema itong ginagawa ng ombudsman. Sabi ng isang abogado na kausap natin, pero wala pang sumubok, ma'am eh. Nadalhin siya sa Korte Suprema eh. Itong kanyang ginagawa. Mantakin mo, ma'am, hindi niya sakop ang Congress. Senators and congressmen, hindi niya kayang ipasuspend yan, Ma'am Lorraine. Pero mukhang doon papunta. Sinusubukan niyang isuspend si Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, and Senator Alan Peter Cayetano. Tatlo yan, Ma'am Lorraine. 60 days preventive suspension. Sabi mo, tanong mo sa akin, gray area ba yan? Ang sagot ng isang abogadong kapanayam natin, gray area, unless the Supreme Court will exercise its authority to clip itong abuses na ito. Go ahead, Ma'am Lorraine. Kailangan yung pag-isipan yung mga pinaglalaban ninyo. Kailangan yung pag-isipang mabuti, pag-aralang mabuti yung mga ipinaglalaban nyo. Hindi ko naman sinasabi na puro kulong eh. Hindi naman yun eh. Hustisya ang sinasabi ko. At magkaroon ng tinatawag na deterrent, pagpipigil. Kailangan tayo magkaroon ng batas na itong batas na ito ay maamendahan natin at ibaba natin. Yung 15 pababa na yan, dapat yan, kung gusto ninyo sana, ako talaga 10 years old Pero para lang matuloy ito, pwede na sa 12 dahil yun ang gusto ng Pangulo. Huwag na natin kontrahin to. Kailangan, sinasabi nyo pa, hindi kasi naiintindihan ng mga bata yung batas. Aba, ay pambihira. Talagang hindi ko na talaga maintindihan. Sa totoo lang, nakakalbo na ako Sa kakaganon ng buhok ko dahil hindi ko naiintindihan ang punto ninyo. Kayong mga eksperto na sinasabi ninyo. Hindi ko kayo naiintindihan na. Malinaw na nga na hindi maganda yung epekto nito sa mga bata Alam niyo ba yung mga bata meron na sa wallet nila o sa bulsa nila nandun na yung mga birth certificate nila. At kapag nakagawa sila ng pinakikita na nila yon na hindi sila pwede ikulong. Ang bihira. Kaya kabaliktaran. Si Bibi muna magsalita ho kasi high blood na ako Ikaw na nga muna. Dugtungan ko lang kasi kausap namin si Mayor Romualdez kanina. Tapos kabaliktaran yung sinasabi. Kabaliktaran po yung sinasabi kasi nung mga ibang senador na kasi kasama ho ako nagpunta doon. So nakita ko yung mga bata na nagsasuffer, yung mga magulang na nawala ng mga anak. So ako naman ho nandun lang sa paano ba natin to mabibigyan ng hustisya, syempre. So nung nakausap po namin si Mayor Martin Alfred, kinukwento po niya na actually ang mga bata na mga involved dito hindi nila naiintindihan ng batas. Actually dahil sa social media alam na nila yung batas na they are not accountable to anything that they would do if they are under 15. At obviously, At nagpapalitan sila ng message. alam nila na hindi sila mapaparusahan. So malakas po ang loob nila na gumawa ng mga bagay na hindi nga lang petty ito. Sana kung petty lang okay lang, mapapalagpas mo at talagang dapat dali sa delinquency, juvenile, mga ganyan. But the thing is, buhay na yung pinag-uusapan. Mass Diba? shooting mass shooting. At mass shooting ito, hindi ito murder lang. At nakita mo naman, hindi ito random. May at mga hindi tinatarget random. siya. Yun yung pinag-uusapan namin kasi nagpunta kami dun sa school, kinukwento ho sa amin ng mga teachers doon kung ano actual na nangyari. And it's turning out na it's kind of planned. It's not random. It's not like, nawala sa isip yung bata, naguluhan, na confused and then started shooting. Hindi po Sa kwento ng mga teachers, it was kind of planned and parang meron siyang target. Hindi ho natin alam ang motibo niya unless talagang imbestigahan ito. Pero definitely meron po siyang target kasi talagang namaril siya dun sa classroom niya. Mga kaklase niya yung mainly binaril po niya At
At ang mga casualty ay nanggaling dun sa mismong classroom niya. Mga kaklase niya yung mga binaril niya. So, parang ako nandun lang ako sa... Sabi ko nga kay Robin kanina, sana maintindihan ng mga senador. At I'm actually parang nananawagan ako kay Senator Kiko, no? Kasi alam nyo, ipinagkampanya ko po si Senator Kiko noon. Kasalanan mo pala yan eh. Medyo. Pero pinapaalala ko to kay Sharon na at sinabi ko ito na ikinampanya ko siya. Kinakampanya ko si Senator Kiko noon dahil naniniwala ako kay Sharon. Pero Sharon, naniniwala. Ngayon, nananawagan ako sa iyo na parang hindi na yata ako naniniwala. Parang binabawi ko na po yun. Kasi ang sinasabi lang po kasi ni Robin, hindi ko po ito kinakampihan si Robin dahil kapatid ko. Pero naniniwala ako sa paninindigan niya pagdating dito. Unang-una kami po ay pinalaki ng mga magulang namin sa disiplina. My dad and my mom didn't spare the rod para po disiplinahin kaming lahat. At lumaki po kami may takot sa Diyos, may takot sa magulang, may takot sa authorities, may takot sa mga teachers, sa principal, sa lahat po, no? So, lumaki po kami dyan. So, naniniwala ako, yung sinasabi po ni Robin, hindi po ito para parusahan yung mga bata. Ang sinasabi po niya is pagkaroon ng deterrent, magkaroon ng kinatatakutan ang mga bata. So sinusulong po niya itong mga panukala na ito hindi para ikulong ang lahat ng mga 10 years old. Hindi po 'yon. Ang talagang pinanggagalingan lang po nun may katakutan ang mga batang ito. Para in fact it's a protection. Hindi po ito para titiin ng mga bata. It's actually a protection. At ang pinupunto ko nga po doon, even ang ating, hindi ko po ginagamit ang Diyos, pero ang totoo po niyan, kaya tayo binigyan ng 10 commandments ng Panginoon, it's not to punish us or to condemn us, but actually to protect us from sin. Kahit po ang Biblia, yan ang pinaninindigan. So, yun lang po ang kaya ako sumama dito kasi talagang naniniwala po ako dun sa paninindigan ng kapatid ko pagdating po talaga dito. Hindi po ako laging nagsasalita kasi miiwas po ako sa politika, but this time this is not political. Ito po ay isang bagay na dapat tayong magkaisa at maintindihan ng mga senador na kaya po kayo nandyan para protektahan kami. Kaya kayo gumagawa ng batas para protektahan hindi lang ang mga bata kundi ang mga magulang din. Bigyan kami ng magandang batas para ang peace and order ay manatili dito po sa kasi madalas na rin po ito sabihin ni Robin na a society with no peace and order wala pong patutunguhan, babagsak po tayong lahat pare-pareho. So naniniwala ako na I think pag-isipan mabuti, nananawagan din ako kay Senator Risa Hontiveros na sana naman hindi lang puro yung side ninyo ang pakinggan ninyo. Tignan din niyo yung side why we are pushing for this, why my brother is pushing for this. It's not, hindi po ito politika, hindi ito para mag-grandstand, but it's really a valid and meron pong cause sa Amerika, nandun po ako nakatira. Ang mga mass shooting is not unusual anymore. It's all, at ganito rin kasi ang pinagtatalunan doon. Wala ding sense of responsibility ang mga bata. Meron po kasi talagang dapat accountability. Sabi ko nga po lumaki kami ng pinapalo ng mga magulang, dinidisiplina. Hindi po, my dad and my mom did spare us the rod. Yun po ang namin, at lumaki kami may takot. Lumaki kaming sumusunod sa batas. Dati po, sinasabi natin, bakit ang mga Pilipino, pag nandito sa Pilipinas, walang mga disiplina. Pagdating sa ibang bansa, matitino, madisiplina. Isa lang ho ang dahilan nun, kasi may batas na sinusunod. Sa Amerika, bakit ang traffic, sumusunod kami sa traffic, kasi malaki ho ang binabayaran namin kapag nahuli kami ng pulis. So may accountability, pero pag walang batas, kanya-kanyang lakad ulit po yan. Traffic pa lang po yan, di po ba? So sana maintindihan lang po yun ng mga senador natin. Nakapag-aral naman tayong lahat. I think this is not hard to understand na yung isinusulong na batas po ng kapatid ko
hindi po yan para itiin ng mga bata. Yan po ay para matulungan ng mga bata na magkaroon ng takot sa batas at a very young age. Yun po ang reality. Maybe in the 60s, 70s, 15-year-old is considered a minor. Pero at this time, na nasa social media time na po tayo at marami exposed na ang mga bata sa lahat ng mga kung ano-ano mga bagay, I think kailangan tanggapin natin yung katotohanan na at 10 years old, exposed ang mga bata sa mga hindi dapat nila nalalaman. And at 10 years old, they should be protected by law para hindi nila even to think about it. Kasi takot sila, kasi meron silang reason na to think about it kasi alam nilang they'll be accountable to it. Yun lang po. Sana matulungan nyo rin po kayo din po kasi tayo mga mamamayan makakatulong din po kay Robin kapag susuportahan po natin siya sa mga ganito mga ina-advocate niya. Robin is actually just advocating for the children. Hindi po ito para ulit-ulit po ako dun kasi yun lang po kasi talaga ang totoo. Hindi po ito para pahirapan ng mga bata, kundi just really to advocate for the children, to protect them from even being influenced by people who has no conscience na bata ang pinupuntirya para isulong yung mga masasama nilang mga iniisip. Ang isa po pong magandang example pa na punto na ibinigay sa amin ng isang magulang na namatayan po dito sa Tacloban is yung punto na naniniwala sila na yung mga mastermind po nito mga to, ang tinatarget nila yung mga bata na madaling maimpluwensyahan at yung mga batang naniniwala na they will not be accountable to whatever they do because they are minor. Pero once po na mapaano natin yan, mapaintindi natin sa mga bata na, oh no. You're 14, you're still accountable. Tingnan po natin kung hindi mapaisip yung mga yan. Kasi maski po ako, kung sabihin sa akin na I'll not be accountable to anything, di ba sa loob ko to do anything? Sa simpleng bagay, sa Singapore po, bawal mag-chew ng gum, ikinukulong. O di hindi sila lahat nag-chew ng gum. Dahil ikukulong. Pero kung sinabi ni Lee Kuan Yew na, ay, di, papaluin lang namin kayo. Pag nag-chew kayo ng gum, marami pa rin gagawa po nun, di po ba? It's simple logic. It's just common sense. And again, I'm appealing to Senator Kiko at kay Senator Risa Hontiveros. Please, let's put common sense to all of this kasi meron po mga gulang na namatayan at may mga magulang na nandun po ngayon sa ospital. Umiiyak sa amin kanina kasi nahihirapan silang makita yung mga anak nila na may mga sugat. Meron po kami nakita doon na binaril dito, lumabas dito, magang-maga ang muka. Masakit pong makita lahat yon. Sana itong sila Senator Kiko at sila Senator Hontiveros, sana po magpunta sila doon sa mga namatayan. Kausapin po sana nila yung mga magulang ng one-on-one, walang kasamang media, para maintindihan nila kung anong klaseng sakit yung naramdaman po ng mga magulang na ito. And maybe magkaroon sila ng bagong pananaw at maybe maliwanagan sila na hindi naman talaga mabuti itong isinusulong na batas ni Robin na 2 taon na po kung tutuusin. At saksi po ako sa lahat ng mga pinuntahan namin kanina. Yun po ang hinihiling ng mga magulang na sana justice. Yung justice and then tsaka sana ma-approve na yung batas na isinusulong ni Robin. So, yun po sila mismo ang nagre-request noon. So, if that is not enough proof or enough reason for us sa mga senador na kumukontra, hindi ko po alam kung ano pa yung hinihintay ninyo. Ngayon, kung ano pa rin kayo, di maghihintay pa po pa tayo ng next pa at mga susunod pa bago mapaisip na talagang dapat meron tayong gawin na mas drastic para maintindihan ng mga kabataan kung ano ang tama at mali. So yun lang po. So maraming salamat po sa pagsuporta ninyo kay Robin and let's all pray for the peace and security ng bayan po natin. No? Yun po.
Maraming salamat, B, sa pagpapaliwanag dahil ako'y kinakain ng high blood. Sana po ay mas naintindihan nyo si BB sa kanyang paliwanag dahil ako'y hindi ko po talaga makuha pa magpaliwanag at high blood po ako. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Mabuhay po.